Isa namang magandang gabi. Ang topic ko ay bakit negative ang aking Senomar. Ngayon ko nalaman na may negative na Senomar. Kasal kami ng asawa ko sa civil wedding sa mayor. Tapos after kailan ako nag-request, kasal kami ng 2022, December 15, 2022. Tapos after that, iba ako nag-request ng Senomar. Oras kasi Tapos tinanong sa akin ng civil registrar kung sinong gustong mag-request agad ng kanilang PSA marriage contract. Ayon, pwede daw silang pumunta mag-request sa civil registrar. Tapos sabi ko, magre-request ko kasi mag-abroad na ang aking mister. Ayun, after kasi pwede mag-request ng after 1 month. Kung hindi naman kinakailangan o matyagang maghintay, after 3 months ang PSA marriage contract. Ngayon, nagkasal kami sa civil wedding sa mayor. Explain ng civil registrar na yung mga gustong mag-request ng kanilang civil registrar after civil wedding, pwede silang mag-request ng sa civil, kasi wala pa ang PSA noon dito, PSA office. Pero ngayon nandito yung PSA office, pwede ka nang diretso sa kanilang opisina, sa agency, sa opisina. Noon kasi back to 2022, wala pang PSA, wala pang opisina. Kaya magre-request ka, tapos hihintay mo lang after 1 week. Ayun, sabi ng civil registrar, kung tapos ang kasal, tapos ang mga kasal, kasi in-explain nila after the mass wedding, nandun sila sa civil registrar, nandun yung mga service registrar sa aming kasal. Tapos in-explain kung sinong gustong mag-request, pwede mag-request, then maghihintay ng 1 buwan. Yun, nung after the civil wedding, punta kami sa kanilang wedding, sa kanilang opisina. Sa kanilang opisina. Natapos ng 3 p.m. Tapos ng 3 p.m., pwede ka nang punta sa kanilang opisina mag-request. Nung tapos ang kasal, punta ko sa civil registrar, nag-request ng PSA na kailangan ko. Kasi mag-abroad na yung asawa ko. So, kailangan yung PSA. Yung nag-request ako din after 1 month, saka na-release. Nagawa ko na din. Pero, nung ikinasal kami, mga requirements, pinasa ko. Mga xerox copy. Wala pa akong tinagin pang xerox copy. Tapos, yung mga original copy ng marriage contract ko, sinabit ko dun kasi nung nag-exam ako ng PRC sa report, nabit ko, walang natira sa akin. Kaya, kailangan ko ulit mag-request ng PSA marriage contract. At saka yung Senomar ko, uulitin ko naman mag-request at follow up kung positive na. Kasi yung request kong Senomar, after 1 year, almost 1 year, November, September last year, sa 2023 kami. After 1 year pa lang. After 1 year, na-request ko yung Senomar namin. Tapos, naging Senomar ng mister ko. Sabi ko, kasi may bali-balita na ikinasal daw yung mister ko dun sa simbahan. At may bali-balita na
push power daw dito sa amin na kinasal yung mister ko dun sa iba niyang babae bago sila nag-abroad. Kaya nung nag-request ako sa sinumar ko, ay hindi pala sinumar ko, sinumar ng mister ko. Nag-request ako ng sinumar ng mister ko. Ako mismo yung nag-request ng sinumar ng mister ko. Tapos, nung na-release, naging negative. Tapos sabi ko, bakit mo negative yung sinumar ng mister ko? Sabi ko sa PSA, sabi nila, hindi pa na-update after, kaya sabi ko, hindi pa na-update, may 1 year na kaming kasal. Sabi ko sa kanya, kasi pinalawap ko talaga yung sinumar kung nandun yung pangalan ko sa sinumar. Kasi ngayon ko din nalaman na ang sinumar pala, dun yung palatandaan kung ikinasal ka na, kung kasal ka na. Kasi yung tinanong ko, yung mga kasal, yung mga empleyado sa government, yung tinatanong yung sinumar, sabi ko, ano ba yung sinumar? Tapos, yung tinanong ko niyang sinumar dun sa hipag ko, sabi kasi ng hipag ko na nag-request daw siya ng sinumar ng kapatid ko. Sabi ko, bakit ano bang sinumar? Doon daw makikita kung kasal ka na sa hipag ko na yung sinumar para doon makikita kung kasal ka na sa asawa mo. Yun, kaya nung may narinig naman akong bulong-bulungan, ikinasal daw yung mister ko sa simbahan at meron din naman silang marriage contract. Ewan ko kung paano sila nakalusot. Nasuportahan daw sila, marami ka daw silang kasing sponsor. Kaya kawawang kawawa ko. Ngayon kawawang kawawa ko. Wala pang yung sustento. Yung anak ko na lang, lagi kaming nag-away ng mister ko dun sa tungkol sa kanyang sahod. Lagi niyang lagi kami nag-away. Parang lagi kami nag-away. Sabi ko, kung hiwalay-hiwalayan. Sabi ko, pero pag hiwalay naman ako, request ko naman yung legal separation. Ang hirap pala naman akong perang magastos. Sinabi ko sa kanya naman na dyan na lang sa Japan siya magpunta. Kaya sabi ko, kaya lagi kami nag-away ng mister ko tungkol sa kanyang pera, sa kanyang sahod. And sinabi ko 10,000 monthly, tapos yung exceeding para sa bahay. Lagi kami nag-away, tapos nagtotal pa kami ng magkano lahat yung pinadalang, mabuti na ito na 300,000. Tapos yung meron pa siyang lending, yung lending niya binayaran namin, binabayaran, nagpa-lending pa kasi. Tapos ko lang po saan naman ibinigay sa binigay sa akin mama. Tapos yun sa kanya, tapos sa akin yung data. Sabi ko, tapos yung allowance niya kasi ginamit na, wala na kung saan niya magpautang sa makukuhanan ng kanyang allowance sa pag-usa Japan. Kaya yun, tapos yun, lagi kami nagawin ng aking mister tungkol sa kanyang sahod. Sabi ko, magkano ba ang sahod sa Japan bilang isang welder? Kasi lagi ko tinatanong sa sarili, natanong ko, tapos wala naman siyang sabi ko magkano. Tapos tinanong ko yung mga kasama niya, sabi daw ngayon daw, noon mabot na 80 sa 100. Lagi nagsinasabi mga, tapos yung mga pinsan ng mga kaibigan ng meron akong pinagtangungan dun sa kamag-anak daw na ang laki ng sahod ng mister mo. Sabi niya, sinasabi sa akin, mabot na ng 80 at ganun ba kalaki? Wala naman sinasabi ko, hindi daw naman ganun kalaki. Sabi niya, kasi 1/4 lang binibigay sa amin, 10,000 lang, 10,000. Sabi ko, yung 10,000 na yun, pag magpapaalaga ako ng, nag-away kami naman kasi ganyan, pag yung 10,000 kung tutuusin, sahod ng magyaya yun, ng yaya ng bata. Kasi sabi ko, tanongin mo yung kapatid mo kung magkano yung sinasahod nila dun sa yaya ng kanilang anak. Tapos sabi ko, tapos mayroon ako nababalitaan na ang isang yaya daw dito ay umabot ng 8,000, 8 to 9. Yung per day niya, 500 yata, oo, per minute, basta, tapos kasi 1 month niya 8 to 9, o yun ang
sahod ng isang yaya bilang yaya dito. Sabi ko, yung binibigay mo, kung tutuusin na allowance ng anak ko, ay anak mo, ay yun ay sahod ng isang yaya. Sabi ko, tapos lagi kami nag-away. Ganap na ako ng trabaho. Sabi ko, pwede ako naman yung maghanap ng trabaho, pero nalala ko yung paano yung anak ko, bata pa, 2 years old naman pa siya. Tapos, yung 10,000 na ibibigay ko sa yaya ko, ako na lang ang magiging yaya ng muna ng aking anak. Para ako na lang magiging yaman ng maaalagaan ko pa. Yung 10,000 yun, tapos mag-extra din. Of course, mag-extra income ako. Pag matratrabaho ko, hindi ko makakuha yan yung 10,000. Hindi ko masasahod din yung 10,000. Sa private, 350 ang per day. Pag nagtrabaho ko, nung nagtrabaho ako ng private, 250 lang ang per day ko. Tapos ngayon sa dole, nakita ko, hindi ko bang kung totoo, 350 ang per day, o hindi ko masasahod yung 10,000 pag mag-private o tapos parang pang-allowance ko na yun para sa sarili ko, parang yung bata para kung sa matapos ako, parang allowance ko na. Sabi ko, kaya mo yung allowance ko, ako na rin naman ang nag-aalaga sa akin. Sabi ko, di ba naman sinasabi na gusto ko naman trabaho, pero all the time na hintayin ko pa muna na yung lumaki yung bata kasi bata pa yun. Siguro mga 5 or 3 pag mag-aral na yun, mga 3 years old, pwede mong paralin yung bata ko. Tapos sabi ko, nasagana pa. Tapos yun, kasi yun naman sinasabi ko sa kanya, sa asawa ko na yung mga na susuportahan ang akin, kahit naman lang yung anak ko, hindi ko naman tapos yung panganganak ko naman, pagbubuntis ko, pinaluhan namin yan. Hindi ko pinaluhan. Kung hindi niya sinabi na, sige, okay. Sabi ko sa kanya, naku, baka magbuntis ako. Sige, okay lang, aasawain kita. Tapos yun, sabi, paasawa, bakit na sinabi niya, paasawa? Sabi ko, ganun ba? O di, confidence na ako kasi sabi niya, okay daw, pananagutan ako. Wala naman akong balak sana mabuntis na magpabuntis. Nung sinabi, tapos yun pa lang nangyari. Ano ko, Diyos ko. Dahil, sana, para sa mga katulad ng babae. Pero mga certain babae, certain nila sa mga asawa nila, wow, good luck sa inyo. Yung katulad ko, na ang asawa ko pa may kabit, tapos yung kabit, naku, palaban pa, may asawa na nga, mag-aasawa na nga, pero gusto pang dalawang asawa. Naku, feeling mo mabait ka sa akin, feeling ko, hindi ko sinasabi mabait ako dahil hindi naman natin ginagamit ang utak na makipagkwentuhan o makipagsagutan o makipagharapan sa tao. Bakit kung barat ng tao, ginagamit mo yung utak mo, kung pa rin pagpamubungan mo pa rin ang yan pala, sorry ha, yan pala, yun, para sa mga kabit, naku, good luck kung sa inyo nagiging hawak ng mga leg ng mga mister, kabit na hawak pa ng mga tapos parang sila pang nagiging sa noon ako talagang gusto ko sana maging kabit. Sana lahat ng lalaki naging kabit ko na ng pahol nila ko hindi kabit sa ay Diyos wag na pag mag-asawa ako na yung legal sa hindi na kabit. Tapos ayun, yun, updating na yung Senomar ko. Gusto ko sanang i-update naman yung Senomar ko. Sana naman sa PSA maging positive yun. Kasi kung negative pa ulit, I doubt na
may iba pang Senomar yung mister ko sa kanyang kabit. Ayun, kasi may bali-balita naman yung haka-haka bulong-bulungan na sa ibang babae naman siya nagkaroon ng Senomar at hindi ako. Kasi naman sa akin Senomar, naging what negative, wala yung pangalan ko. Bakit naman? Kaya ngayon, updating naman, mag-request naman ako ng Senomar para magkaroon ng Senomar. Good luck na lang sa akin. Kung negative, I doubt na magiging positive. Yung kabit niya dyan, yung mga taga San Francisco, taga Japan, ay hello, nandito na sila. Ay, ganito yun. Kung mabait ka, kaya mo mag-sponsor sa mga babae ko. Buhay naman. buhay naman. Kung ang buhay ay public pa artista, pero mga artista meron pa rin silang private life, meron pa rin silang private life sa kanilang buhay. Pero hindi ko alam na pwede palang ma-express ang ganito sa public, sa ganitong mga social media, not na hindi ko sinasabi sa inyo. Pwede mo palang i-open kasi hindi naman, don't tell me na dahil foreigner yung asawa ay naging open na ang buhay mo. Don't tell me na dahil ang papapangasawa niya foreigner, dahil ang asawa niya foreigner. Pwede naman siya itong Pilipino. Okay. Kasi may pagkarehan, parang similar din naman. Mas similar din. Ay, ganun. Kaya, luck sa akin, sana magiging positive ang decision. At kuha pa ako ng marriage contract, kapit ko. Positive yung marriage contract ko, pero yung next Senomar ko naging dak na sa akin.